Hey! Magandang araw mga kagigit. Welcome back po sa aking channel at kung bago ka pa lang sa channel ko, syempre, welcome na welcome ka. Kaya kung magustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like o i-share. Pagkatapos ng halos 45 minutes na biyahe mga kasisid, medyo malapit lang. At dito lang kami galing sa Kagisan. Dito kami sa bayan ng Nara mga kasisid. At yung kasama ko dito, si Benjo at si Luloy, mga tiga Kagisan. Sila yung palagi kong nakakasama dito kapag namamana. At yung kanilang source of income ay dahil na rin sa pamamana. Kaya sakto, makisabay tayo sa bangka ni Benjo mga kasisid. At nauna na silang bumaba at tayo, pahuli-huli lang syempre. Bida, pahuli-huli lang yan. At eto na nga mga kasisid, let's go. Unang pagsisid natin, warm up dive ay nagabang tayo at pinakiramdaman yung mga galaw ng isda. At yung visibility, tinignan natin sa ilalim kung makikita ba sa malayuan yung mga isda na papalapit. At hindi naman ganon kalinaw pero hindi naman ganon kalabo, kaya goods na para mamana ngayong araw. At sa dive na to, walang isdang lumapit pero napakaraming dalagang bukid at iba't ibang isda mga kasisid. At sumunod na sisid mga kasisid, sa may bandang unahan ay nakita kong Oriental Sweet Lips. Kala ko maamo lang pero nung dinaibam ko ay biglang pumasok sa kanyang pinagtataguan. Kaya hindi natin ito natira. At sa unahan meron ako nakitang bugtot na klase ng suran. So yung unicorn fish na kulay gray at puti yung kanyang tiyan. Kaya dumiretso na ako sa pinakaibaba para antayin kung ito ba ay lalapit. At sakto naman lumapit mga kasisid pero biglang nagulat. At sa pangalawang pagkakataon ng kanyang paglapit ay dito na natin nakalabitan. At ito yung ating unang isda ngayong araw, isang unicorn fish o bugtot kung tawagin. Lapit na ng lumating. Halos sa 30 minutes nang nakalipas mga kasisid, wala pa tayong naidagdag. At ito yung sumunod nating pagsisid. Pugita yung nakita ko dahil gumalaw. At napansin ko mga kasisid, kaya nilapitan ko at tinansya na hindi tatamaan yung bato sa kabila para hindi matanggal yung tulis ng ating bala o para hindi na rin ma-stuck. At buti na lang hindi kumapit yung pugitan na ito mga kasisid at hindi na tayo nahirapan.
Next dive mga kasisid, malapit lang din ito sa nakunan ko ng pugita, ay nagtry ako mag-ambush dahil maraming bait fish sa paligid. At dito nagantay ako, pero walang malaki-laking lumapit o nagpakita mga kasisid. Kaya nung lumingon ako sa aking kanan, merong dalawang baga-baga na good size at siguradong mataba dahil bihira lang itong pumapayat ng ganitong baga-baga mga kasisid. Kaya para hindi lugi sa biyahe o hindi lugi sa pagsisid ay inalabitan ko na rin tong baga-baga na to dahil napakasarap nitong ihaw. Sakto naman nung pagkalapit ay na stone shot at hindi na nakagalaw. At sumunod na sisid mga kasisid, isang Harlequin Sweet Lips naman yung nagpakita dito galing sa malaking bato na yan. At good size na rin sana, kaya lang ay medyo nag-aalangan pa akong kalabitan at marami pa tayong hangin na pwede pang tumagal at nagantay pa tayo dito ng ilang segundo, baka sakaling merong mas malaki na magpakita mga kasisid. Pero itong Harlequin Sweet Lips na ito ay lumalapit talaga sa dulo ng pana, kaya hinanapan ko ng magandang angle bago kalabitan. Pero nung kinalabitan ko mga kasisid ay hindi naman tinamaan. Grabe naman yun. Move on tayo mga kasisid at yung sumunod nating pagsisid, meron ako nakitang kawan ng samaral, kaya dinapaan ko sa ilalim dahil yung plano ay alam nyo na syempre kung ano yung plano natin dito sa kawan ng samaral. Kaya inantay ko na lumapit mga kasisid at hindi tumagal. Nandyan na sila, palapit ng palapit. Kaya yung naiisip ko na naiisip nyo ay isinagawa na natin mga kasisid. Ito yung hanapan ng magandang tiyempo para kalabitan na magkatapat yung dalawa mga kasisid. Dito ay tinutok natin yung pana sa isa at antayin may tumapat sa kabila. Ganun yung diskarte para makapana ng dalawahan mga kasisid. At napakabagal naman ng paglangoy ng mga samaral na ito, kaya hanap tayo ng magandang timing para kalabitan mga kasisid. Pero walang tumapat sa isang ito hanggang sa hindi muna natin kinalabitan mga kasisid. Alanganin. At habang nagpapahinga ako mga kasisid dahil sa haba ng pag-aantay ko sa mga samaral na yun para mag-line up yung dalawa, ay lumabas itong suno o coral trout. Kaya hindi na natin pinatagal, agad-agad na nating sinugod at sakto naman nung pagkalabit natin mga kasisid ay tinamaan.
Dahil nabulabog na yung kaawan ng samaral nung pagpana ko ng coral trout o suno, ay pumunta ako sa may pangantuhan at tinignan itong crack mga kasisid. Dahil minsan meron daw ditong mamsa na tumatambay o naglalaro-laro sa may biyak na to. Kaya lang sa pagkakataong ito mga kasisid ay walang isda sa ibaba. Kaya nagantay ako ng isda na pwedeng mapana na para hindi lugi sa ating pagsisid. At dito merong red bass na lumapit, kaya lang medyo mabilis yung kanyang paglangoy mga kasisid. Hindi agad natin nasundan ng pana, kaya hindi nakalabitan. At inantay ko pa na muling bumalik, pero medyo nabiti na tayo dito sa hangin. At yung mga red bass na to ay hindi na gaanong lumalapit ng gusto, kaya wala tayong nakalabitan. Tuloy-tuloy lang sa pagsisid mga kasisid, dahil ilang piraso pa lang yung ating huli at wala pa tayong malaking nahuhuli. Kaya dito nag-abang ulit ako sa ilalim o pag-ambush, at nang may biglang lumapit na isang bluefin trevally sa aking bandang kaliwa mga kasisid, pero medyo mabilis at hindi pa ganoon kalaki. At paglingin ko naman sa may bandang itaas ay merong tatlong putian na good size na sana. Ito yung mga putian na hindi ganong lumalaki, kaya lang kaawan ng samaral yung nagpakita. Ito rin siguro yung kanina mga kasisid, kaya hindi na natin pinatagal, pinalabitan na natin yung isa. Hindi na tayo naghangad ng dalawahan dahil yung tubig palabo na ng palabo. Kung napapansin nyo mga kasisid, kanina malinaw pa, ngayon ay medyo malabo na. Pagkatapos kong ma-secure yung samaral na ito mga kasisid, ay lumapit ako sa isang boya na kulay orange. Ito naman yung boya ni Loloy, ay nakakuha na siya ng indong pickup grouper lifty, isang taraungan. Malaking taraungan yung nahuli niya, siguro mga 7 kilo mga kasisid. At ito naman yung kay Benjo, isang tangigi mga kasisid, saktong pangkilaw lang, hindi siya ganoon kalaki, halos sobra lang 1 kilo. At napag-desisyon na namin na kumain muna mga kasisid dito, pero wala tayong video. Yun, At sakto lumipat ng spot after kumain. Oh. Lahat. Oh. Pinapabayaan ko lang ito yung samaran. Mga red bass, mga kasama niya, mga ilak. Ano? Ah! Awal. Good size. Ito talaga. Ala. May laman sa loob. May laman sa loob. Grabe. Sweet ba?
dumating sa tabi. Mayroong bakawan. Biglang kumabong kanina. Let's go. Lumapit kami sa may bakawan. Ito yung pangantuhan ng isla mga kasisid, pero malabo na yung bandang gilid. Medyo kulay dilaw-dilaw na. At dito nakapana ako ng ilak, pero hindi natin nakuha ng video sa bilis ng pangyayari mga kasisid, dahil napakabilis ng ilak na ito at good size na at napakataba mga kasisid, kaya sureball na ang pang-ihaw natin na ito. Hindi tumagal ay merong bangka na dumigit sa akin, kaya inantay ko muna itong makalagpas para safe tayo mga kasisid. Baka daanan tayo ng ilisin ito. Yung pangantuhan ng isla na ito ay maraming mga biyak-biyak, kaya lahat ng mga crack nito ay tignan namin kung merong isda sa ibaba. Pero medyo malabo yung ilalim mga kasisid, kaya yung isda siguro ay wala rin dito. At sa tinagal-tagal ng pagsisid namin at maghapon halos mga kasisid, yung battery ng camera ko dito ay bumigay na at namamatay na. Hindi na kinakaya, kaya yung ibang isda na nahuli ko ay hindi na nakuna ng video. At pagdating sa unahan mga kasisid ay dito meron ako nakitang ilak na naman. Ito yung ilak na sa bato, medyo maitim-itim siya, kaya dinapaan na natin at inantay na lumapit. Dito ay yung tubig talagang malabo na mga kasisid, hindi na maaninag sa may malayo. At buti na lang lumapit itong ilak para makalabitan natin agad at na-secure natin yung isda na to. Pagkatapos kong tuhugin yung ilak mga kasisid ay ikinasa ko yung pana, pero biglang lumagitik at naputol yung kinakabitan ng wishbone mga kasisid, kaya hindi natin ito magamit. Buti na lang di pa ako nakakalayo sa bangka, kaya bumalik agad ako at naghanap ng pwedeng pamalit, dahil sayang yung oras mga kasisid. Halos alauna pa lang ng hapon nito. At yung mga kasama ko ay ito na yung hanap buhay nila, yung pamamana. At konti pa lang din yung kanilang huli, kaya hindi pa pwedeng umuwi. Kaya DIY muna tayo mga kasisid, dahil hindi tayo nakadala ng panali. Ay naghanap muna ako dito sa bangka ni Benjo. Buti na lang merong tali na kulay itim. Hindi siya dainima mga kasisid, ito lang yung pantay sa sapatos. Kaya pinagtiyagaan na natin to para maayos yung pana. At yung nylon nasa tarik ng bangka ni Benjo, kinuha ko lang dahil yung kinakabitan ng wishbone o yung sinusuksok sa goma ay yun yung naputol. Kaya palitan natin ng nylon mga kasisid. Huwag lang kayong magsumbong kay Benjo na yung tarik niya
ay kinuha natin ng nylon. Pag napanood na to, aba, kasisid, bakit yung tarik ng bangka ko kinuhaan mo ng nylon? Tamang tama lang talaga mga kasisid nung pag video ko habang inaayos yung pana ay yung camera ay hindi na tumatagal yung kanyang pagkuha ng video, halos mga 10 seconds lang ay namamatay na, pero hindi naman siya lowbat. At dumating yung hapon, nakadagdag na ako ng mga isda, suran at iba pa, pero hindi na natin nakunan ng video mga kasisid, pasensya na po. At nung pagpauwi namin, halos napi-play ko naman yung camera ng ilang segundo, pero biglang namamatay. At para makunan ko lang yung pangyayari nung kami ay umuwi, ay pinipilit ko talagang i-on yung camera, pero hindi tumatagal mga kasisid. At buti na lang sa pagkakataon ito, yung aming picture taking ay nakuna naman ng maganda. Kaya pasalamat pa rin tayo dahil nakunan pa rin natin yung ibang pagsisid. At eto, ihaw tayo mga kasisid para kumain. Siyempre, ilak lang at suran. It ating manigkain. Makita lang kayo ng balilan. Tara. Yummy. Taba ang suran. Doon ako sa may kaldero. Ba? Doon ako sa may... Yan! Ano kataba? Oh no! Jel, kaya tayo. Alam mo kung anong patuloy mo dito? Ito. Yung may kasama kang maingay. Hindi, hawak na hawak. Ano kalaking buntot ng palo? Ayan o. Puso mo akin yung ulo. Yun. Sarap. Latab-latab ang aming labi. Labi ng mga... Tira na. Yummy.